Panggamot sa sakit ng tiyan. Nasaan ang puno? Karami din yan. Ito pala, ito mga tugos. Ito ginagamot sa sakit ng tiyan. Napakapait. Huwag na natin puntahan niya, malayo. Marami. Ito gusto pala to. Pwede siya itanim. Oo ah. Natanim yan? Walang sampar. May bunga. Taas yan? Ito po, tinitinan po namin ang ating gubat sitwasyon. Ano na? Dito sa atin sa taas. Kumuha ng isa. Maliit lang. Mula doon sa gilid. Ayun, yung buwal oh. Aray, ito. Ayun sa ball, baka bugin. Ay, Chimarin. Una, ito lang akong hindi ako maitakay. Ito po sinusahi na pagtas na po namin ang magubat na lugar. Kung saan. Ito po ay sa Mansimot. Kasama ko po ang aking matatapang na mga tanod at saka bantay ilog. Wala pong bantay gubat. Yan po ang gapong-gapong yung kapitan gumagalaw para mapangalagahan no, itong ating inang kalikasan kasi ito yung pamana natin sa ating mga kasamahan, sa mga anak-anak natin sa bandang huli. Siya yung magiging agapay natin. Ito kasi yung source ng tubig ng Sibuyaw, kaya dapat natin talagang alagaan. Yun kasi sa mga pasaway na kabarangay natin na inuutay-utay na kainin, tapos pinapatay nila yung kahoy isa-isa, tinataniman ng saging. Kaya tuusin po natin, napakalawak po ng ating gubat dito sa Sibuyaw. Yan po ang kalawakan. Medyo tayo. Tapos ang oras po natin ngayon ay alas 9 na. At tayo po naman ay kargada ng baon na tinapay. Bagamat medyo mahamog nga, tinitingnan natin din yung uri ng mga kahoy dito kasi pinaplano din natin na proteksyonan talaga itong ating watershed area dahil yung mga kahoy sana kung ano lang yung natural na nalaki dito sa gubat na ito yung ating pararamihin at of course ay maproteksyonan lalo yung ating mga bagong sibol na kahoy na napakagaganda kasi parang naubos na yung mas nakakanya malalaki. Saan? Mandali ako? May sa kwanto limuntik tayo malipa pero na hapdi-hapdi wari. Anong binayabas? Lipa po dito. Lipa. Napaka-bergo pa nito. Napakaganda pang. Tingnan po ninyo. Ito isa sa malaking kahoy buaya. Natawag. Ito dilim na dilim. Yung gusto ko sana maproteksyonan yung mga bagong sibol. Kahoy ho natin. Nasaan na si Chong? Ito mga batang-bata na ito kagaya. Tutuwid. Yan kasi ho yung kinukuha at kinakalap ho. Yung ating mga kabarangay. Ginagawa nilang dampa or kubo-kubo. Ayun ang hindi na iisip proteksyonan ho ng DNR. Ang piniproteksyon nila yung matatandang kahoy na sira na ang laman, sira na yung katawan. Aray ko. Ay dapat itong mga bagong kabataang kahoy ang mabigyan natin ng proteksyon para pagdating ng oras sila naman yung lalaki na kasabayan ho ng ating mga anak, mga apo na ang source naman nun ay para sa kanila sa pagpapalakas ng source ng tubig tsaka yung mga produkto dito sa gubat na pwede nila mapakinabangan. Ayan ho, pakasukal ho ng lugar na ito madilim at may daan, alam po ni Chumario ang daan dito. Mga ngaso eh. Ha?
Ali. Wag. Ini po yung nandini po yung tingnan mo dito. Mga kahoy na malalaki na tutumbagwa ng bagyo na nabubulok na laang na imbis na pakinabangan ay hinahayaan na lang mabulok ng ating gobyerno dahil kasi hindi naman pwede naman kagaya ito napakalaking kahoy pabulok na siya. Yan o. Oh, di pa. Saan? Kakin po sa liig. Asa di pa? Puto, hawak mo ay. Ito po ang lipan laki. Saan? Po sa liig mo yan ay. Tangin dali ako yata. Nampay. Ari ko. Madulas. Aray ko. Harap po tayo dito sa lugar na to. Malipa, maraming lipa. Kati. Diyan natatakot ang hapon ng labanan kasi matatapang daw ang mga Pilipino. Pati dahon laban. Ano si Mario? Okay dyan? Yan, napakalawak ng gubat na ito. Yung isang nandaan natin kahoy na pan. Bulok na siya. Siya ay titira na ng mga gubat. Pero ito yung mga bagong magagandang kahoy. Ito po naman. Ito pa isa yung lawaan na tinatawag. Ang tawag sa lawaan sa kanay? Tangili. Kita pa natin eh. Tangili yan. Latay pa po dito. Tangili yan. Ito yung lawaan o tangili na pakalaki. Napakayaman pa ng sibuyaw. Kaya as inyong lingkod, kailangan ho natin proteksyonan. At utay-utay na maubos ang ating kagubatan. Ito yung latay. Yan, paggawa ng latay. Ang ganyan yan dyan. Huli ang wala lubid. Huli ang ibon. Mamban. Labuyo. Medyo nahingasing na po tayo. Maraming pong sibol dito naman liit na kahoy na lawaan. Nangili. Kailangan itong ating pag-isipan na mailipat dun sa ating mga watershed areas. O dun sa maglagay din tayo ng mga kahoy dun sa kabila yung tataniman ho natin. Din yung mga I-meat, talibig, pwede ho natin ilagay sa area na may lugar siya na watershed area. Napakarami ng punla dito. Ang ganda. Ayan po. Ito po ay ubod. Ano ubod ba to? Lukuan. Ano? Ayan. Ito napakaganda sibo. Ano kayo na rin? Ito. Yan. Yan yung umaasa rin sa ating mga kahoy. Para sila naman ay pag sila ay pinoproteksyonan. Yan nga. Ako kung mabuhayin. Ang tanong. Ay maganda ko niyan. Pagkatong na ulan. Yung kumadi na mo ngayon. Para sa? Oo. Mahirap buhay niyan? Lawaan? Oh, napakaingay ho ng mga ibon. Mga tausi po yan, tausi. At, ito naman yung ginagawang tawag ito banban. Nagawang tain. Ito yung ginagawang panghuli ng hipon. Maraming kapaki-pakinabang dito sa gubat. Maraming troso. Mayaman pa rin po sa kakahuyan po ang kaya ito yung akin talagang proteksyonan. Kung may meron tayong makitang illegal dito or kakain, sasampulan ho talaga natin at kakasuhan sa DNR kasi
Ito na lang ang tira, hindi pa natin puproteksyonan. Kasi yata itong ano na yung lubid, lubid na bagin. Ayun, laking lawaan na rin. Tangili. Ano pa iba tawag ito? Apitong? Buti apitong? Iba ba ang lawaan sa tangili? May alawa ang pula at lawa ang puti. Ay, laki din na yun. Pakalaki din. Isang yapos na yun. Grabe laki. Hindi mayapos. Mga sapa-sapa dito pala walang tubig na rin ano. Kaya pala mga ito pa binukid. Ito pa oh. Ha? Ano? Biya ka rin isa. Bos. Gusto pa yan. Tigas. Ano ba laman yan? Ba't puting-puti yan? Gito ang ginagamot sa sakit. Panggamot sa sakit ng tiyan. Nasaan ang puno? Grabe din yan. Ito ayo. Ito pala. Ito mga tugos. Ito ginagamot sa sakit ng tiyan. Napakapait. Huwag na. Bati puntahan niya. Malayo. Ito tugos pala to. Pwede siya itanim. Oo. Natanim yan? Wala kang sampal. Nalakad po natin yan ang napakasukal na bundok na may simot. Ano to? Bangkwang ba to? Bangkwang. Ito yung bangkwang. Ito yung ginagawang banig. Hindi. Ang tawag niya maliit na bangkwang. Sukal. Kasalukuyan po namin binabagtas na yung pababa ng taniman at pupunta na tayo dun sa baba. Ang plano sana ay mapunta rin sa taas para dun sa magbisita rin sa mga nagsisira dun sa ating nag-uulad dun sa taas ng anahawan dyan. Hindi na po natin napunta sapagkat medyo tanghali na. Ito naman po yung kakagta natin na pakaraming bao po ito. Pagkupras ng nyug sa source income ng ating mga kabarangay dito sa Sibuyaw. Yan po, kasama ko po yung napakagiting ng mga tanod sa kasangga ko sa barangay. Inabalas na ito. Mamaya ipakikita ko sa yung lawak ng area ho ng ating barangay ng Sibuyaw. Na talagang ang tubig ang isa sa pinaka pangunahing pangangailangan sapagkat ang pinaka puro mga kuha ng palay dito sa atin ay more on palay ang Sibuyaw. More on high vegetable crops. Yun yung ating sinasagawa. Kaya kinakapos na sa tubig ang ating barangay. Marami na, lumalaki na rin ang populasyon at kailangan na nating kumilos para maagapan at matulungan man lang yung ating kalikasan na siya magbigay ng tubig para sa atin. Yan ho yung aming pakita ko sa inyo yung lakad namin kanina. Ayan ho, napakalayo po, napakagubat pa niyan. Halos doon na nagugulpo yung aming oras. Sa pag hahanap pagsuotin yung ating kagubatan. Ito po yung hinahanap namin na dampa na nagiba ng bagyong na pinahiwit ng bagyong Tisay. Kasama ko po ang aking magtibay ng mga tanod. Kaya ang lingkod 10:30 na po ngayon. Ano ko si Mario, lakas matabas, may hindi natalba ng lipa ito.
May pahid na langis. Ito po ang plano po namin dito ay kaya kami nagawa ng dampa ay ito yung magiging handout para sa pagpatanim ng mga kahoy dito sa watershed area natin sapagkat ito yung nakalipas na panahon po ay nasilab. At hindi namin alam kung sino nagsilab nung area na ito. Ito dati pataniman nung panahon pa ni Kapitang Isid na kailangan nating i-maintain na itong taas. Pero hindi namin susundin yung pagpatanim ng Gmelina mahogany dito sa source pagkat hindi naman siya talaga angkop dito sa water source ng tubig. Ang kailangan natin din dito, mga aimit, yung mayayaman sa tubig, mga tangis bayawak na pwedeng makadagdag ng tubig dito sa ating area ng Sibuyaw sapagkat kung tatanim po, pakikita ko po sa iyo yung napakagandang view ng ating barangay na yan po yung napakalawak po na kalinangan. Yung mission ng mga tao na mapunta rito, pwede sila tanim ng kahoy, then kumbaga i-Facebook natin na masusubaybay nila habang lumalaki. Every year ay may pangalan sila dun at makikita nila kung ano yung kung gaano na ang kinilaki ng kanilang tinanim. Yan ay na-adapt natin ay sa parting Palawan. Yan nga, oh, may landslide pala dito pare. Ayan, nakikita nyo may landslide. Kung wala talagang protection, nalalandslide tayo. Kailangan natin taniman. Mga biglaang ulan. Pakalawak ng area na sa akin masipag ho ng mga kabarangay dito sa Sibuyaw. Nagre-ready na ho ng taniman para sa ating mga linang. Lahat ng gubat ho ng Sibuyaw sa panahon ko ay hihigpitan po natin. Kung kailangan talagang may masampulan para wag nang sirain, wag nang kuhitin natin sapagkat kita lang sa Torreos yung medyo may malaki at saka itong barangay ng Kaang malaki ang gubat pa. Kung mawawala ay kawawa naman yung ating mga susunod pang henerasyon na titira dito sa atin. Nakikita natin ang pag-unlad ng ating barangay at tayo po ay full support sa agrikultura. Kaya as inyong tagapaglingkod talagang gagawin ho natin yung ating makakaya para lalo pang mapangalagaan itong ating inang kalikasan. Kung kailangan gamitin natin ang ating mamamayan sa pagpatanim ng kahoy dito, ay ating pong gagawin. Puro talay ba nito? Napakasarap ng tubig ho dito. Ano mga, saan tayo madaan? Nag-assign na din po tayo ng isang bantay gubat. Hindi na nakasama yung trabaho. Isang bantay ilog po tayo. At yung dinaan na pakikita ko sa area ng ating barangay. Napakara. Sipag na sapagkat maaga po yung ulan. Nag-aarado na po yung ating mga farmers. At nire-ready na po yung kanilang mga tanim na lupa. Ito po yung napakalawak na area ng Sibuyaw na puro linang. Ayan ho, kitang-kita ho natin. So, ilalapit ko sa inyo. Ayan, kita nyo, ready na ho sa taniman ng palay. Hanggang dyan. Yung malindig. Yan ang Kabayanan. Ito yung aking minamahal na barangay. Marami din na meron diyang mga bagong bukas na pangkatigasan kaya full support po tayo. First, napanood ninyo yung episode ko na pinasok namin yung aming kagubatan dito sa amin sa barangay namin sa Sibuyaw. At ang layunin namin na makita namin kung ano yung kakulangan kasi medyo mahina nga yung watershed area natin. Tinignan din natin kung sino yung mga gumagawa ng illegal, mga pasaway sa ating kagubatan. Ngayon pong, yan po yung nung last May 7, 2020, isinagawa namin, bagamat portrait pa yung video niya, sa sunod na video natin ay ipagaganda yun natin at hindi pa tayo ganong sanay nun. Kaya sa sunod activity ngayong September 4, ay magkakaroon po tayo ng pagtatanim ng kahoy, matutubig na kahoy, kasama na rin yung kawayan para doon sa watershed area natin. Kasama natin ang sanggunian, ang kaa, at iba pang mamamayan sa atin sa komunidad. Sila po yung tutulong sa atin taagapay para kasi itong ating watershed area nga ay medyo humihina na ang source ng tubig natin. And may mga episode pa po kung top 10 na matutubig na kahoy, sasama sa vlog yan. At saka September 4 may vlog naman tayong gagawin na para makita nyo yung aming ginagawa. Sana yung mga kalikasan lovers dyan, gawin nyo ito sa inyong komunidad, sa inyong farm. At ituturo ko sa inyo kung ano pa yung mga pwede at makilala nyo rin yung mga kahoy na matutubig o yung mga kahoy na pwedeng
po sa inyong kalupaan na pwede nyo mapakinabangan. And yan nga po yung aming binisita, yung bundok po ng Masimot dito sa akin, barangay Sibuyan. Dito po sa Marinduque yan ha. At don't forget to subscribe yung channel ko, Kapreden. At ingat po tayong lagi. Mahalin natin ang kalikasan. Dahil pag nawala ang kalikasan, wala na rin tayo. And that's all. And yun lang. I love you all. Peace.